So hindi sumasagot yung ating worker, hindi sumasagot yung ating employer, dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. So tinawag yung FRA. Opo. Yes po, Your Honor. So ilang araw yung from the time na tinatawagan nyo itong worker natin at saka yung employer up to the time na tinawagan nyo ng FRA? Same day po, Your Honor. Nandito po sa Okay, text same day. messages. Ano po yung naging takbo ng communication ninyo with the FRA, Foreign Recruitment Agency? Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jeline Babalik saan? sa agency daw po. Okay, and? Ayun po, hinintay po namin yung araw na yun kasi sabi po niya, don't worry, she's fine. Okay, what made that FRA say that she is fine? Did you bother to ask? Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niya nakausap, pero yung FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jeline sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, she's fine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo, ututo kayo. Sabi niyo po, July 19 pumunta kayo and then July 20, unang pumunta sa OWA and then bumalik ka July 22. Opo. Ito na po yung kinikwento niyo na sabi mababalik na yung kapatid niyo kaya Opo. naging kampante na kayo. Opo. Ang masaklap pa, yung sumunod na insidente niyan, wala na yung sister niyo. Opo. Since nandito yung mga taga-OWA, Mr. Ignacio, anong reaction niyo doon? Yung pagpunta niya sa OWA at hindi definite yung binigay na rason. At nasabi na pala sa inyo na kinuha ang passport. Mr. Chair and Senator, that's why when they inform OWA on July 19 about their case, kaya po nakakilos tayo, natawagan kagad yung agency at kasi nga ho medyo may kalayuan yung lugar, yung Ulmoj. Kaya po tayo, nung tumawag po kayo sa amin, nandun na ho yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kagad yung si agency sa kanila. So that was the action taken because yun po yung aming susunod talagang hakbang kapag kami ay nabigyan ng information. Agad-agad natawagan na yung JEDA and the agency. And yun po yung mga hakbang na nagawa. Yung pong pagkuha ng passport, pag-confiscate ng passport upon arrival ng mga employer, di ba pinagbabawal na po yun? Tumatangok kay Yusek. Okay. Ba't nangyari pa rin? Yusek Olalia. Good morning po, Mr. Chairman, sa mga colleagues at sa lahat po na narito. Tama po kayo, Mr. Chair. Bawal na bawal po yun. Unang-una, nakalagay po sa Bilateral Labor Agreement. Number 2, nakalagay po doon sa Standard Employment Contract. At number 3, kasama po yun sa monitoring. Kapag ka kinuha ang pasaporte ng isang OFW, very significant po yun. Dapat isinusuplong sa OMS, sa DMW, at isinasabi po sa labor attaché at yung labor attaché pupuntahan yung employer at sasabihing ibalik yung pasaporte po. That is correct. Pero nangyayari pa rin in this case, sa kasong pinag-usapan natin ngayon, itong kay Ms. Jeline, nakarating sa inyo na kumpiskado na yung passport. Sana may pumunta sa inyo. Physically, binisita employer, sinabing bawal yan. Isolid yan or else magsusumbong kami sa kinaukulan ninyo. Did we do that, sir? Una po, Mr. Chair, wala pong report na nakarating sa DMW through the OMS na nai-report ang agency na kinumpiska yung pasaporte po ng ating OFW. Kung nakarating po yun sa aming OMS na tinatawag, yung OFW Workers Monitoring System, agad-agad po yung i-refer sa labor attaché at gagawa po ng paraan. Yun nga po, Yusek Olalia, wala ba kayong monitoring mechanism na sinasabi kong parang siramplaka na ako rito na pagdating ng OFW natin, pagdating doon sa deployment niya, merong tatawag, not on that same day, maybe a week after, na para tanungin, kumusta po kayo dyan, ma'am? Kumusta ang accommodation? Kumusta ang pagkain? Nasunod ba yung nakalagay sa kontrata? Etc. Meron po bang gumagawa ng gano'n sa atin? Mr. Chair, ang una pong obligasyon ng isang agency kapag nag-deploy ay gagawa po siya ng OM case in the name of that OFW. Kapag karating po niya
immediately that's a significant report po. Dapat po kukumustahin ng agency kung nakarating yung OFW doon sa bansang pupuntahan niya at kung siya ba ay sinundo ng employer at sasabihin din po ng OFW sa agency through the monitoring system natin na okay yung kalagayan niya. Lahat po yun ay nakasulat sa isang electronic report. Lahat po yun. At yun po yung drill na ating pong pinapatupad at yun po yung hindi po nagawa. Kaya nga po. More often than not, hindi ginagawa nga po. Kaya mismo nagsabi. So, ano po yung ating solusyon na para magawa talaga ng agency? Suspension, sabi ko, nakakasawa ng suspension. Kasi sa suspension, baka matutuwa pa itong agency. Kasi ni Singkunduling, walang multa. At malilift yung suspension later on. Ano nga po ang pwedeng gawin natin na para maobliga itong agency gawin yung narapat? Pwede pakipatay niyan, please. Comsec, kanina pa yan eh. Sino ba yung meron dyan, itunog yung video. Sorry, go ahead po. Mr. Chair, bilang administrative remedy po, unang-una po, documentary suspension po ang ibibigay sa kanya. Dahil hindi po siya sumunod doon sa patakaran na maliwanag po sa rules ng ating OMS na tinatawag. Pangalawa, siya po ay sasampahan ng isang recruitment violation dahil hindi po tama yung pagmamonitor niya sa ating OFW. At ano po yung penalty doon sa recruitment violation? Sa recruitment violation po, maaari po siyang makansela kung katulad po nito, yung pong hindi tamang pagmamonitor ay humantong sa kamatayan. So isa pong malinaw na cancellation po ang sasagutin ng ahensya po sa ating Cancellation. Opo. Again, sabi ko, makancel halimbawa yung kanilang lisensya, magbubukas lang yan ng panibagong agency. At sila pa rin magpapatakbo. Gamit ang ibang pangalan. Wala pa rin. So anong klaseng pong monitoring system meron kayo para doon sa OMS? Yeah. Mr. Chair, yun pong kanselado ang isang agency, hindi lamang po yun yung ahensya ang wala ng karapatang magbukas, kundi pati po yung officers at lahat po ng members ng board niya, kung ito ay isang korporasyon, ay mapupunta sa tinatawag na derogatory list at sila po ay forever na hindi na po makakapag-apply ng lisensya. At yun po ay pinatutupad po natin. Tama po, sir. I agree with you. Again, ang gagawin lang ng agency, forever, hindi na sila makapag-apply, etc. Mag-a-apply nga lang po ng another agency using different name, using different people doon sa incorporators, mga incorporators nila, but run by the same people na naging palpak. Dapat po sa susunod meron ka inspection doon sa lahat ng mga agency na nagbubukas, mga bago, meron ba kayong ginagawang cross-checking? And at least physical na pinupuntahan, uy, ikaw pa rin yung sa nasuspindi ba't ka nandito pa? Ba't nagbukas ka naman ulit? Yun yung sinasabi ko po, Yusek. Opo, napakahigpit po natin, Mr. Chair, pagdating po sa pag-a-apply ng lisensya at wala pa pong 10% ang kabuuan na ating pinapasa. At ang una pong lisensya na matatanggap po nila kapag sila po ay naging qualified ay yung tinatawag pong provisional license. Hindi po agad regular license ay binibigay po natin sa lahat po ng ahensya na nag-a-apply. Ang ibig pong sabihin ng provisional, magiging regular ka lamang kung ang ahensya mo ay walang recruitment violation. Kapag ikaw ay humarap sa kahit kaisa-isang recruitment violation, hindi po pwedeng maging regular. Immediately, denied po ang iyong lisensya kahit na wala kang kasalanan.